pinakita namin sa inyo ang sinabit ng isang OFW sa Hong Kong dahil sa sakit na necrotizing. Ano yan? Ngayon naman, alamin natin kung ano ba itong Bro, ano yan? sakit na ito na sinasabit na flesh eating bacteria. Saan ba ito nabubuhay? At paano tayo makakaiwas sa nakamamatay ng sakit na ito? Pasinsabi po sa mga nanonood, maselan ang video na aming ipakikita at narito ang part 2 ng aming special report. Isang hindi pangkaraniwang sakit ay Galing mo naman. fasciitis o flesh-eating disease ang nagwaka sa pagsasama ng dalawang OFW sa Hong Kong. Ang sakit na ito ay gumulantang naman sa marami dahil sa mabilis na pagkabulok ng binti ng biktima. Hindi ko naman makita. Na kanyang kinamatay agad. Si Dr. Ray Salinel ay isang eksperto sa infectious diseases. Pinaliwanag niya kung ano itong flesh-eating disease na nagpabulok sa binti ni Arnold. Necrotizing fasciitis ay a rare disease actually. Kaya hindi masyadong napag-uusapan to eh. Okay? Pero lahat tayo, bata, matanda, lalaki, babae, pwede po magkaroon itong necrotizing fasciitis. O pinaka-sikat na bacteria ay yung tinatawag ko natin na group A Streptococcus, which is actually yung more common dahil ng ating mga sore throat, yung mga Vibrio bonificus, which is very common sa mga isda at mga brackish water. Ang pinaka-common na side, yung lower extremities, no? Pero pwede rin ang upper extremities. Buong mundo, meron yan. Sa Pilipinas, meron din yan. Karaniwang tinatamaan ng mga bakteryang ito ay ang mga taong mahihina ang resistensya sa katawan. Elderly. Number 2, yung po mga diabetiko hindi nakakontrol ang blood sugar. Number 3, yung po mga kidney or renal failure patients. Okay? Number 4, yung mga cancer patients. Okay? Yung mga transplant patients. Tingin? Nasa point of entry o pwedeng pasukan ng nakamamatay na bakterya. Anong baso dyan? Raven Blue. Nagsusulti ka. Ganon. Ng karayom, tusok, yung mga ganyan. Nadapa ka, nagkaroon ng aggression. Ito ang magiging portal of entry para makapasok ang bacteria.